Flex lang natin yung request ni Mary Hill Saramosing. Thank you sa'yo, be. At Sweet Life TV, ganyan po bigas namin, Japanese rice. Pero po, paglutuin ko, laging basa. Same lang naman, lagay ko ng tubig sa regular rice sa Pinas. Tip po, paano lutuin ng maayos. Sana mapansin, God bless po lagi. Po ako nag-abang sa daily upload mo ng vids. Nakakatuwa po. Thank you sa request mo, be. At dahil dyan, ito yung ating ipiflex kung paano ako nagsasaing. Sa totoo lang, sa dinami-dami ng talent ng lola nyo, ang pagsasaing lang talaga ang hindi ko bet na bet gawin. At yan ay nung kahit nung bata pa ako, it's either nasusunugan ako, malata o hilaw. Kaya naman ang tatay ko that time ay talagang palaging galit sa akin. Ngayon dahil nandito na ako sa Japan, iba rin yung bigas nila rito, ganun din ang asawa ko, palaging nakasimangot kapag ako ang nagsaing kasi alam nila agad na ako ang nagsaing. So ito, last month lang to binili ni Papa tong kaldera na to at ito ay na-discover niya na kung saan ay magiging sinaunang panahon na paraan na pagluluto kung saan ay magiging masarap ang iyong kanin kahit na wala kang talent sa pagsasaing ng kanin. Tips number 1, bago kayo magsaing, lalo na kung mainit doon sa lugar niyo para hindi kayo napapanisan pagkahugas niyo ng kaldero, ay make it sure ay papainitan niyo to sa kalan kung saan ay mamamatay yung mga bakterya na natitira na nandun sa mismong kaldero niyo. Ito ay hindi gawain ng mga Hapon, ito ay teknik ko lang para hindi ako napapanisan ng kanin. Ito yung palagi kong unang-unang ginagawa kasi nga para hindi tayo masayangan ng kanin. Ang mga Hapon, may iba't ibang paraan ng pagsasaing. Merong mga Hapon na naghuhugas ng direct sa kaldero, pero may mga Hapon naman na ayaw na naghuhugas sa mismong kaldero. Ang gusto nila ay yung bukod na tulad ng asawa ko. So dito sa planggana, magsasaing tayo ng 5 gatang na bigas. At sa pagsasaing nila dito, sa atin sa Pilipinas guys, ay kailangan konting hugas lang. Dito sa Japan, kinakailangan ay hugas na hugas ang bigas at halos hindi mo na makikita yung puti-puti. At kadalasan sinasabi pa nga sa atin na kapag sobra sa hugas ay baka daw mababad sa tubig at maling malata. Pero alam nyo ba sa mga Hapon, ang mga bigas nila pagkahugas nila na madaming beses ay ibababad pa nila yan ng 30 minutes o 1 oras bago nila yan isalang sa apoy para daw mas sumarap ang iyong lutong kanin. Dagdag tips para hindi masayang pinaghugasan ko ng bigas, siya na rin ang pinagdidili ko sa aking mga halaman dahil mayaman siya sa mga nutrients na kinakailangan ng mga halaman natin, phosphorus, nitrogen at potassium. Pag-asawa ko ang naghuhugas, umaabot siya na hanggang 5 hugas as in malinaw na dapat yung nakikita niyang tubig. Pero pag ako ang naghuhugas, tama na sa akin yung kasi tatlo. Ang ginagamit ko naman na planggana ay yung malaking planggana. Ang ginagamit naman ng asawa ko ay yung maliit na planggana kung saan yung sa akin ay mas madaming tubig kumpara dun sa planggana ginagamit niya na kung saan ay may mga butas-butas na siya kaya malaya na umaabot yung tubig. O diba alam niyo na kung ano yung tips ng lola niyo kung bakit mga sagana ang mga halaman ko dahil dito yan sa pinaghugasan lang ni bigas at pwede niyo ring inimin yan actually dahil ginagawa pa nga itong suka sa Pilipinas. After ng pangatlo kong hugas, ang gagawin ko naman dyan, saka ko pa lang siya isasalin doon sa kaldero kung saan ay napainitan na natin at nasigurado na natin na namatay na yung mga bakterya. Itong kanin namin guys, sa sobrang init dito sa Japan, kapag hindi mo ginanito ay hindi ka aabot na maghapon. Paris kagad ang kanin mo pagdating ng gabi. Pero dahil dito sa ginagawa ko na to, umaabot hanggang 2 araw yung aming kanin kasi mahina kami sa kanin. At sa paglalagay nga pala ng tubig na importante tatandaan nyo, hindi matakaw sa tubig ang bigas ng Japan. Kung 5 gatang ang sinaing mo, ang tubig mo lang it's either 3.5 ay 4 na cup na tubig lang. Tapos ang maganda dito sa kalan namin guys ay may sensor siya kung saan siyang namamatay. Yan ang mga kalan dito ngayon bagong labas dito sa Japan kung saan ay hindi mo na kinakailangan bantayin yung mga niluluto mo at meron silang prefer button na kung saan ano yung niluluto mo kung nagpiprito ka pa o nasasain. Ito nga at kusa na siya namatay so bago mainin yan guys ay mamamatay na ng kusayan and then after 10 minutes haluin mo na yung kanin mo para hindi manatili yung moist sa ilalim at hindi magtutong yung kanin na nasa ilalim siya mo namang ililipat sa ibabaw kaya importante sa mga Hapon na hinahalo ang kanin. Kung wala naman kayong sensor na kalan na katulad ng ginagamit ko ay pwede naman kayong gumamit na timer gamit ang inyong cellphone at meron din mga nabibili ng mga mamahaling rice cooker dito guys kung saan ay magiging masarap ang inyong luto pero kahit na mamahaling rice cooker ang ginamit ng lola nyo ay hindi pa rin ako masarap magluto. Bukod tanging etong kaldero lang na to ang nakapagpasarap ng sinaing ko kaya naman sa sobrang tuwa ni Papa nag-message talaga siya sa gumawa ng kaldero na to para magpasalamat dahil sa wakas naging masarap ang pagsasaing ng kanyang asawa. Sa mga magtatanong kung saan siya mabibili at ano ang pangalan niya, ayan po ang kanyang litrato kung saan nakasulat na sa ilalim. Yan lang po ang i-type nyo sa Google at i-search para malaman nyo ang kanyang presyo at kung saan kayo pwedeng umorder. Yun lang.